Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo, kapatiran sa pananampalataya. Ito po ang aking ibahagi. Sa videong ito ay tungkol po sa Matthew 12, versikulo 22 hanggang 32. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siyang nakakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, "Ito na nga kaya ang anak ni David?" Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu." Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas ay palaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad, ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang nagsasalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Yan mga kaibigan ang ating natutunan dito tungkol po sa blasphemy o lapastangan sa banal na espiritu. Ulitin ko po mga kaibigan ang sabi dito. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao. Take note po, si Jesus bilang anak ng tao, pag nilapastangan natin siya dahil siya ay anak ng tao, meron pa tayong kapatawaran. Ulitin ko po ang sabi sa Matthew chapter 12 verse 32, ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi
mapapatawad kailanman. Itong banal na espiritu, ang tinutukoy dito ay ang Diyos. Dahil God is a spirit, di ba? At bilang tao, yung nandyan sa katawan ni Jesus Christ, yung espiritu na nasa kanya, ay yun yung Diyos, yun ang tinutukoy niya. Ito po yung naunawaan ko dito, mga kaibigan. Kaya mag-iingat po tayo, mga kaibigan, kahit sa kapwa natin, lalo na yung sa mga taong nagsasalita ng katotohanan tungkol sa Diyos at lalapastangan na natin ay hindi yung tao ang ating nilapastangan, kundi yung sinasalita niya. Kaya mag-ingat po tayo, mga kaibigan. At totoo nga naman na kung mula pa sa masama ang kapangyarihan ni Jesus Christ, at sasabihin nila na ang kanyang kapangyarihan ay mula kay Satanas. Si Satanas ba ay gumagawa ng mabuti? Hindi, di ba? Ang ginawa ni Jesus Christ ay ginaling niya ang isang taong hindi makapagsalita at isang bulag. Ito ay magandang gawa po, mga kaibigan. At sinabihan siya na ang kanyang kapangyarihang na magpalayas ay mula sa masamang espiritu. Ating ulitin pong basahin, Matthew chapter 12, verse 24, ang sabi, pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. O diba? Hindi iyan ang gawain ng Satanas. Dahil si Satanas ang nagdi-destroy, nagsumisira sa atin. Pero si Jesus ang tagaligtas, tagagamot. Tapos sinabihan nilang ganon. Kaya nagkakamali sila at nilapastangan nila ang banal na espiritu. Amazing ang salita na nandito, mga kaibigan. Kaya maniwala po tayo na Jesus Christ ay nagbilang tao at siya ay mula sa Diyos, no? Sana po ay mabasa din po ninyo ito, mga kaibigan. At maunawaan ang tungkol sa istorya ni Satanas at ni Jesus. Para malaman natin ang tungkol sa kanila. Dahil ang tungkol din po kay Satanas, mga kaibigan, ay meron din po siyang kapangyarihan na gumawa ng masama. At si Jesus Christ ay more na meron siyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya ay kapangyarihan na gumawa ng mabuti. Siya ang kontra ng mga gawaing masasama. Siya talaga ang more na malakas kapangyarihan.
dahil lahat ng authority ay binigay po sa kanya. Hindi lang siya tinanggap ng mga pariseo kagaya dito na sinabihan siya na mula sa masamang espiritu ang kanyang kapangyarihan. Ganun pa man, alam ni Jesus Christ ang kanilang mga iniisip. Kaya nang sinabi dito sa verse 24. Matthew chapter 12 verse 24. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo, sabi sa 26, kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano manatili ang kanyang kaharian, di ba? Kaya si Satanas, pag masama ang isang tao, hindi niya yan sisirain dahil yan po ang gawain niya. Ang sisirain niya yung mga taong mabubuti. Kaya tayong sumampalataya kay Jesus at dahil sumunod tayo sa Kanya, yan po ang ating pag-iingatan, mga kaibigan, dahil sobrang deceiver po talaga itong si Satanas. Kahit anong paraan gagawin po niya. Kaya tayo, mga kaibigan, na bilang normal na tao, kailangan mabuksan ang ating mga mata. Mabuksan ang ating mga tainga para makita natin ang masama at ang mabuti. Kailangan nating ma-born again in Spirit and maging tunay na anak ng Diyos, mga kaibigan. Hindi na tayo bulag sa spiritual na bagay. Alam natin. Kaya, mga kaibigan, ating bulay-bulayin ang salita ng Diyos. At salamat po sa inyong pagtangkilik ng aking mga videos. Ang Diyos na po sa inyo ang bahalang magbigay ng biyaya. God bless po and ingat po sa inyong lahat.